Today, ma'am, my name is Arlequin Moya from BSBA HRM 2D. So my topic is all about development and implementation of training. First is components of a successful employee learning experience. So based on the adult learning principles, here is a checklist for a winning employee's learning experience. So first is clear goals. So ang layunin ng training at development program ay malinaw at madaling maintindihan. Halimbawa, alam ng mga empleyado na layunin ng training ay mapahusay ang kanilang customer service skills. So, pangalawa is employee involvement and identifying needs. So, kabilang ang mga empleyado sa pagtukoy ng mga kaalaman, kakayanan, at kakayahang kailangang patutunan. So, halimbawa sa pamamagitan ng survey o focus group, nakakapagbigay sila ng mungkahi kung anong skills ang gusto nilang mapaunlad. Pangatlo ay ang active participation. Ang mga empleyado at aktibong nakikibahagi sa mga aktibidad sa pagkatuto. Halimbawa, may group discussion, role-playing at hands-on activity. So, pang-apat is use of prior knowledge. So, ginagamit bilang mahalagang sanggunian ang mga karanasan at kaalaman ng empleyado mula sa kanilang trabaho. Halimbawa, pagbabahagi ng tunay na problema sa trabaho upang iugnay sa mga natutunan sa training. So, panglima is ang practical and problem-centered approach. So, gumagamit ng mga aktual na halimbawa at tumutuon sa pagresolba ng mga totoong problema sa trabaho. Halimbawa, case study tungkol sa mga karaniwang isyu sa opisina. So, pang-anim is a new material is linked to prior learning and work experience. So, ikinukonekta ang bagong impormasyon sa dating natutunan at karanasan ng empleyado sa trabaho. Halimbawa, kung ang empleyado ay may dating karanasan sa sales, iugnay dito ang bagong marketing strategy. Dito is opportunities to practice new learning are provided. So, binibigyan ng empleyado ng pagkakataon upang gamitin at asahin ang kanilang bagong kaalaman. Pangwala is the learning environment is comfortable, safe, and supportive. So, ang lugar ng pag-aaral ay maaliwalas bukas sa ideya at walang paghusga. Number 9 is each individual employee is given respect. Isa sa bawat empleyado ay tinatrato ng may dignidad at respeto. At ang pang-sampo ay the learning experience builds positive self-esteem. So, hinihingkayat ang empleyado na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at sa pamamagitan ng positibong feedback at support. Proceed to the reason for running a training program. So, number 1 is this demonstrate the organization's seriousness. So, ang training ay nagpapakita na ang organisasyon ay committed sa layunin nito. Kaya nainggan nyo ang mga bagong empleyado na seryosohin ang kanilang mga tungkulin. Pangalawa, it makes employees feel supportive. Ang pagbibigay ng training sa sinyalis ay na pinapahalagahan ng organisasyon ang kanilang mga tao. So, pangatlo is it boosts confidence. So, ang tamang training ay tumutukoy sa empleyado na maging handa at may tiwala sa sarili pagdating sa trabaho. Number 4 is it reinforces the organization's values and methods. So, nakatulong ang training para may paliwanag ang mga prinsipyo at sistema sinusunod ng organisasyon. Panglima, it integrates new employees into the organization culture. So, sa pamamagitan ng training, natuto ang mga bagong empleyado ng wika at pananaw na ginagamit sa organisasyon. Kaya mas madali silang makibigay. Number 6, it shorten the learning curve. So, ang mahusay na training ay nagpapabilis ng pagkatuto at pagiging bihasa sa trabaho. Number 7, it increase independence. So, kapag sanay na ang isang empleyado, mas kaunti ang tanong nila at mas mababawasan ang pagdepende sa iba. At ang panghuli ay reduce the risk costly mistakes. So, naibaba ang training ng mga error na maaaring makasira sa reputasyon, tiwala ng publiko o maging sanhi ng kaso o gasto.